Samantala po isang lungsod sa Negros Occidental nagpagawa ng mga bahay kubo para pansamantalang matuluyan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Layo nito na matulungan ang ating mga kababayan na kahit papaano'y maging normal ang kanilang pamumuhay sa gitna ng banta ng kalamidad. Si Jessie Atienza sa sentro ng balita. Ito ang payag sa Kapag-on Village na matatagpuan sa lungsod ng Bago. Ang mga nakatira dito, pawang mga internally displaced persons o IDPs na pinangangalagaan ng LGU. Dito na tumira ang mga IDPs mula noong buwan ng Marso na pawang galing sa Regional Evacuation Center. Kabilang sa nakatira dito ang barangay health worker na si Aling Linjin na 4 na buwan na ring nalayo sa kanilang tahanan sa barangay Ilihan. Maganda naman sir, at saka masarap dito yung hangin at saka masarap yung tinitirahan namin ng mga bahay kubo. Minsan nagtanim kami ng mga gulay sa tabi ng aming kubo at saka minsan yung iba namin kasama dito nagtitinda naman ng mga saging ng sayote para makapira naman sila. Ayon sa CDRRMO Chief, nabuo ang konsepto sa pagtutulungan ng mga opisyal ng LGU sa pangunguna ni Mayor Nicolas Siulo na naglalayong mapabuti ang kapakanan ng mga IDP. We opted for the traditional Filipino house or the kubo or payag in Hiligaynon because the place where we temporarily provided for them is closer to home. They can do their planting because these people coming from within the 6-kilometer permanent danger zone, their source of livelihood is in the land. Samantala, nakaalerto pa rin ang buong disaster team ng lungsod na may mahigit 100 personnel. Nakapreposition na rin ang mga food at non-food items sa kanilang warehouse. Kabilang na ang bigas, tubig, face masks at mga family food packs mula sa DSWD. Nakahanda na rin ang sariling water filtration system ng LGU na kayang makasupply ng 150 gallons ng maiinom na tubig kada araw. Not only in volcanic eruption but at the same time in typhoons, in flooding, one of the issues is always the water. So if we do not have safe water, there could be a rise in waterborne diseases. So this is a preparedness measure that we have. Patuloy na nagpapatupad ng mahigpit na border control ang LGU sa 6-kilometer danger zone kung saan walang human activity ang pinapayagan. Mula sa Bago City, Negros Occidental, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.